Hello Leo, check na natin yung mga energies sa susunod na 15 days para sa'yo. Tingnan natin ano yung mga messages, ganap. Thank you so much for dropping by, Leo, para manood ng reading ko. Tagal ka man narito or bago. Kung matagal ka na, salamat sa patuloy na pagsubaybay, suporta, pag-aabang ng mga readings ko. Yung mga bago, don't forget to subscribe, like, follow. Patap na rin po yung bell icon dyan para updated po kayo. Kung gusto nyo po akong suportahan yun, pwede po kayong mag-subscribe, like, follow. Pwede rin naman po kayong mag-join ng membership, mag-avail ng subscription, magpadala ng stars or super thanks. Yung mga hindi rin po nag-i-skip ng ads, yan. Pag-suporta na yan. Kasi doon po kumikita yung mga channel sa ads po. Yan. Thank you rin dun sa mga nag-a-avail ng private readings ko. Okay? Kung balak nyo mag-book, mag-inquire sa nag-iisa official verified page ko po, Purple Team, may blue check. Okay? Yung mga gusto nyo ng mga rush na readings, wala po akong ganun. Okay? Mahaba po pila sa akin, kaya hindi po pwede yung mga nagmamadali. Yun lang, mga willing to wait lang ang mga tinatanggap ko ron. Okay? Kaya na lang po mismo yung mag-PM kasi hindi po ako mauunang mag-PM sa inyo. Maging aware po kayo dun sa mga ganun kasi may mga gumagaya sa page ko. Payday, ano to? Savings. So, overall energies mo, you have impasse. Work through your fears. New Moon in Scorpio. Meron ka ring stars dito. Meron ka ring sight. Sa love life mo, you have escape, dishonesty, destiny. Career, finances, you have payday, savings. Tarot cards, you have the 3 of Wands, 10 of Wands, 5 of Cups, reversed, Queen of Wands upright, daming Wands. Lovers, 9 of Coins sa bottom, you have 3 of Cups. Okay, zodiac signs na meron dito. Pwedeng may Aries, Sagittarius, Scorpio, Leo, Gemini, and Cancer. So, punta na tayo dito sa overall energies mo, no? Itong impasse na to is, ayan reflect and redirect your energy. Sa tingin ko, ito ay parang period ng inactivity or self-reflection, Leo. Parang to. Para sa akin, parang Virgo tuloy. Hermit. Hermit energy. It could be na merong something na kailangan pag-isipan mo muna. Ayan, no. Pwedeng ito ay sign na instead na mag-continue ka, mas maganda na take a pause ka na lang muna para makapag-isip-isip mag-reflect. It's sinasabi kasi dito, redirect your energy. It could be na pwedeng, dapat ibaling mo muna yung energies mo sa ibang direction or alam mo yun, magkaroon ka muna ng period of pause, meditation or reflection. Oo, i-consider mo kung ito na ba talaga yung path na tatahakin mo. Tama ba to sa'yo? Hindi ko alam Parang may ganun. Kumbaga, pag nagbabiyahe ka, may mga stopovers, diba? Minsan ganun. Take a leak or kakain or matutulog muna. Parang ganun So, nakikita ko parang may pagtigil along the road. So, yan. Kung ganun man yung situation mo,
Kumbaga parang darating ka sa point na, wait lang, tutuloy ko pa ba to? Or hindi na? Parang ganun yung energy na napipick up ko rito. And it's, it would be better kung mag-slow down ka muna or tigil ka muna pansamantala para makapag-isip-isip ka tungkol dito sa bagay na ginagawa mo or path na tinatahak mo. Okay? May impasse eh. Pwede kasing redirection yun eh. Limbawa, ito yung goal mo, ito yung gusto mo mangyari, ito yung ginagawa mo. Pero minsan parang may mga pinapadala sa atin na parang nagkakaroon ng mga changes or alam mo yun, parang interventions along the way habang ginagawa natin yun na nandun tayo sa process na yun, sa journey na yun. Pwedeng yun eh. Pwedeng it's a sign na parang pinapadala sa'yo na baka gusto mo, ibahin yung direction mo. Parang ganun. Pag-isipan mo munang mabuti. Sure, kumbaga, sigurado ka na ba talaga na ito talaga yung path na tatahakin mo. Okay? Work through your fears. So may kinalaman to sa kung ano yung mga kinakatakutan mo mangyari, Leo. And yun yung nakaka-spoil actually. Ano ba tawag dito? Nakakausog. Oo, nakakausog yan para ma-achieve mo yung goal mo. Or kung maging happy ka kasi parang reluctant ka eh. Napifeel ko dito parang nag-aalangan ka dahil meron kang mga ganitong insecurities, fears, mga nai-imagine, parang kumbaga, parang pinoproject mo na agad na, oy, baka ganito yung mangyari. Kaya para tuloy natatakot ka na. Kumbaga, hindi mo pa nga tinatry, wala ka pa nga doon, pero nai-imagine mo na yung mga iba't ibang scenarios, which is nakaka-prevent or yun yung blockage sa'yo eh. If only na maalis mo lang tong mga fears na to, alam mo yun, mas magiging powerful ka, mas magiging successful ka, mas magiging happy ka or fulfilled. Oh, ito yun. Ito yung malaking blockage sa'yo sa next 15 days kung na kailangan harapin mo yung mga fears mo na yan. Oo. Face your fears. Yun yung sinasabi nitong card mo, Leo. Tapos you have stars and sight sa iyong Lenormand cards. Stars are a sign na there is hope pagdating dito. Or it could be your true north. It could be the North Star na dapat sundan mo itong star na to. Gina-guide ka niya papunta doon sa tamang direction. Basta something here sa stars that is very promising na dapat huwag kang mawala ng pag-asa, maging optimistic ka lang, maging positive ka. Oh, there is hope po. Pinapadalahan ka ng hope. Oo, andun yung happiness eh. Kailangan mong sundan yung mo. Ano ba? Ano ba gagamitin mo? Is it your heart? Basta may something dito na gina-guide ka eh towards the path to happiness, success, or fulfillment. Pwedeng yun eh. Kumbaga, huwag mo naisipin, imposible na mangyari yun. Huwag ganun. Huwag ganun yung energy mo kasi parang sinusupla mo na kaagad yung situation dahil lang meron ka ditong mga fears na hindi mo ma-conquer. Yun yung nagpiprevent sa iyo eh. Okay? So, nakikita ko there is happiness waiting for you sa next 15 days. There is hope dyan sa situation mo kung ano man tong mga pagsubok, difficulty, whatever tong pinagdadaanan mo.
andun yung kasisilipan mo ng pag-asa yung situation mo. Kaya don't fret, Leo. Don't give up. Stay optimistic. Mag-ingat ka lang dito about strangers. Merong danger, some kind of danger with the sight card. This is a warning card. Kumbaga merong some kind of danger lurking around you, especially when it comes dun sa mga tao na hindi mo ganun kakilala. O pwedeng literal na stranger, or pwedeng kakilala mo na siya, pero alam mo yun, hindi mo totally kilala yung ugali ng tao, kahit sabihin mo kakilala mo siya. Okay? Pwedeng meron lang bagay, situation na malalagay ka sa alanganin, pero mabilis na maaagapan naman, if ever, yung nakikita ko. Mabilis na maaagapan. So, ayan, payday, mukhang may magbabayad na sa'yo, or makakabayad ka na. O baka sweldo na, parating na yung money na ine-expect mo. O, sweldo. Pero parang may pagsha-shopping dito eh. Okay? O, parang ina-advise sa'yo na mag-save ka daw ng pera. Oo. Kumbaga, itong darating na sahod mo, or kung meron kang makukubrang malaking amount ng money, saan man galing yan na pinaghirapan mo, tabi mo yung iba. Huwag mo ipang shopping lahat-lahat. Ayan o. Kailangan isipin mo yung future mo. Ayan o. Create savings for the future. Basta, magtabi ka ng pera, yun lang yun. Huwag mong gastusin lahat. Baka kasi ma-trigger happy ka, magastos mo lahat yung pera. Okay? Palagi kang mag-save. Or itong 15 days, magtabi ka kasi baka may biglang paglalaanan ng pera eh. Kaya ka sinasabihan ng cards mo na ganun. So, sa love life mo, merong escape dishonesty. Oh. Pwedeng past, present, or future energies to So, kung meron kang person na ka-deal ngayon, hindi siya honest sa'yo, sorry to say, Leo. Magaling lang to sa umpisa, pero pag nagkakaproblema na kayo, hindi mo na makikita anino niya. Or iiwanan ka niya during difficult periods ng pagsasama ninyo. Some of you, pwedeng hindi nyo pa rin mahanap yung destiny ninyo. Ayan o. Still struggling to find the right path or the right person. O, pwedeng iba, kahit sabihin nyo, ano man ang status nyo, single, married na, may anak, wala. Pero hindi parang, alam mo yon, hindi pa rin pinapadala sa'yo ng langit yung tamang person. Kasi parang, kung meron kang person, baka iiwan ka pa rin yan or iniwanan ka. Ganun eh. Baka iba sa inyo, lagi na lang kayong iniiwan, lagi na lang kayong naloloko, napupunta dun sa mga cheater, sinungaling. Pero huwag ka pa rin mawala ng pag-asa, yun yung sinasabi ng stars, diba? Sa family mo man yan, sa career mo, sa love life mo, nakikita ko dito may pag-asa eh. Baka lang hindi pa talaga ito yung time na mamimit mo yung destiny mo, hindi pa talaga siya nakatakdang dumating. Or kumbaga nandito kayo sa current stage ng buhay nyo na searching pa rin. O baka ngayon, available kayo, naghahanap kayo, naghihintay kayo na may darating na right person sa inyo. Okay? Wow, 3 of Wands. Something here is manifesting. Meron ng andyan na yung big break or opportunity na hinihintay mo with the 3 of Wands. Ito ay card ng expansion. For some of you, ito ay leveling up, promotion, paglago ng negosyo. And in love life, pwedeng iba, nag-e-expand na yung love life ninyo. Ibig sabihin, lumilevel up. Kung magkakilala pa lang kayo, baka maging mas closer than that.
no? Maging kayo na. O yung iba naman na kayo na, dating na, o pwedeng maging going steady. Yung iba naman pwedeng magpakasal, magsama na, mag-engage, no? Basta may level up dito. O lumilevel up man yung salary mo, lumilevel up man yung skills mo, na-promote ka man, o yung negosyo mo, mas dumami ng branches, mas lumaki na yung store mo, kung ano man yan. Meron ding pagta-travel, by the way, with the Three of Wands. So, some of you pwedeng LDR to, or traveling. Basta meron ng good things manifesting at saka mga big developments sa paparating dito sa ginagawa mo eh. Ten of Wands, ayan, gagaan na. Gagaan na yung mga burdens mo, Leo. Sa wakas, makakaluwag ka na this next 15 days sa mga bayarin man yan, sa mga trabaho mo. O, big sabihin, malaking tipak ng trabaho yung ma-accomplish mo. Magkakaroon ka ng time na mag-relax-relax, mag-slow down, mag-easy-easy. Sa mga bayarin, ganun din. Gagaan na eh. Meron ditong mga bigat na gagaan na sa susunod na 15 days. O, andito na yung recovery, oh. Emotional recovery. This is healing. Nakikita ko yung pag-let go, healing, moving on, forgiveness, at saka acceptance. Kung noon na nahihirapan ka pa, nag-struggle ka pa, nanghihinayang ka pa, nalulungkot ka pa, ngayon hindi, natanggap mo na. Okay? So, mas ano ka na ngayon, mas stronger, mas maganda na yung emotions mo. Or halimbawa, nagre-recover na yung financial kung medyo hirap nung nakaraan. Kasi nga, di ba gumagaan na nga rito eh. So, nakikita ko yan. Paggaan ng kaperahan, kabuhayan mo yan. Yung nakikita. Kasi may expansion, may leveling up. Sa kaperahan, sa kabuhayan mo, sa career mo. Pwedeng nagkaka-crush ka or na-attract ka sa isang person na very, basta charming eh. Siguro hindi mo ma-resist itong person na to, ano man ang gender. Vice versa. Pwedeng ikaw yan. Baka na-o-obsess ka, nakaka-crush ka, or na-o-obsess siya sa'yo, nagkaka-crush siya sa'yo. Siguro nagagandahan ka, nagagwapuhan ka, nasisexihan ka, nawiwitihan ka sa kanya. Basta merong strong sex appeal na mahirap na hindi ka magka-crush, magkagusto dun sa tao na yun, or hindi, basta, ikaw man yung irresistible dito o itong person na to. Very sexy yung dating niya sa'yo. Oo, it could be a very attractive person, very confident, very famous siguro. Pwedeng famous siya. Famous siguro dahil marami siyang nagkakagusto sa kanya. No? Or famous talaga siya, kilala siya sa workplace ninyo or kilala siya sa social media, hindi ko alam. Basta may pagka-famous, may pagka-malakas yung sex appeal. Very confident itong person na to. Oo. Kaya siguro mahirap i-resist. O yung iba sa inyo, pagpasok sa relationship, ay may love na paparating. Ayan o. May new connection sa'yo in love, in career. O friendship man yan, love, career. Merong mga papasok sa commitment. May romance, may love, partnership. No, it could be Gemini. Okay, mga signs binanggit ko na eh, di ba? May Leo, may Sagittarius, Scorpio. May mga ganyan sila sa charts nila. Gemini, Cancer. Nine of Coins, it could be na, ewan ko, meron ka bang mga insecurity sa sarili mo? Like, naiisip mo ba or nafe-feel mo na hindi ka enough? Well, tanggalin mo yun sa sistema mo. Sinasabi na itong
coins na to na you deserve better. You are enough. Oo. Huwag kang mag-settle for anything less. Yun lang yung nafe-feel ko dito sa 9 of coins. Whether sa career mo yan, huwag mong hayaan na barating ka, tawaran ka doon sa kagalingan mo, sa profession mo, sa specialty mo, sa skills mo, or yung value mo as a person. Kung hindi man ito about love. Okay? Wag mo ibaba yung standards mo or yung tingin mo sa sarili mo kasi wag kang maging PG, alam mo yun? Wag kang maghabol or magsettle for anything less. Magsettle ka doon sa deserve mo. Okay? Oo. There is something here about self-worth, nire-remind ka eh. Tsaka kung mababa yung tingin mo sa sarili mo eh. Merong third party rito, if ever, kung may ka-relationship dito, pwedeng may maaligid na third party o baka magkaroon ng selosan, insecurities. Basta may love triangle, pwedeng may kakumpetensya ka o kung nililigawan ka, alam mo yon, basta pwedeng yung person na kadil mo is meron pang iba pang kadil, hindi lang ikaw. O halimbawa, ikaw nanliligaw ka. Kasi nga na-attract ka dito kung lalaki ka, ang dami siguro manliligaw nito. Hindi naman matik na meron talagang pinagsabay kayo agad, no? Although, nakikita ko lang na may competition. Kasi kung kung nililigawan mo pa lang yan, nagugustuhan mo. Siguro nga kasi sobrang ganda niya, sexy niya, famous niya, very confident, matalino, baka ganun. Marami siguro talagang nanliligaw, nag-aagusto. Kaya may kakumpetensya ka. Okay? Yun lang. Kakumpetensya in love or in business, no? So, yan yung mga messages for you, Leo. Thank you so much for watching. Love you all. Babush.